preacher. So, mamanaman po mga kapatid, sigurado na natin mga pinang nakasalagan. Dito po sa Matthew, chapter 14, beginning verse 22 through 32. Familiar passage at mahaba po. Matthew 14, beginning verse 22. Sa Tagalog ko po babasahin. At pagdakay, pinagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumabi na, siya ay nag-iisa doon. Datapwat, ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon sa kanya na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Nagsasabi, o nang makita siya ng mga lagad na lumalakad sa dagat o sa ibabaw ng dagat ay guluminhanan sila na nagsasabi, multo! At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat, pagdakay ng salita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga. Huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsasabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako at sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At luminsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon. Nagsasabi, Panginoon, datapwat pagkakita niya ng malakas ang hangin ay natakot siya. At nang siya'y magsimulang or siya'y malulubog at sumigaw na nagsabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, inunat na Jesus ang kanyang kamay at tinawakan siya at sa kanya'y sinabi, ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nangag-alinlangan? At pagkalulan niya sa daong ay humimpil ang hangin. Tayo po na ang mga Heavenly Father, we thank you sa pribileyo na muli ka naming mapakinggan, muli ka naming makaulayaw, Panginoon. Salamat sa iyo pong pagpapala, salamat sa biyaya. We thank you, Father, na patuloy na andito po kami sa biyaya niyo po. At sa mga oras pong ito, amin pong dakilang Ama, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala. And I pray, dear Father, that once again, you come and minister to us, Lord God. I pray, dear Father, for your presence, for your Spirit. We pray, Father, for your new and fresh anointing. Father God, be with us today. In the name of Jesus Christ. Shall we all sing Amen? Bless you sa lahat. At isa pong masaya at mapagpalang hapon sa lahat ng mga anak ng Panginoon. Parang gutom na. Anong nangyari? Ubos na ba yung energy natin? At patuloy ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Sapagkat, alam niyo po, kung atin lamang pong aalalahanin, lagi natin makikita ang biyaya ng Panginoon sa atin. Ang grace ng Panginoon. Although sometimes, nahihina ka, dumaranas sa mga problema, dumarating talaga po iyon. Subalit, kung babalikan mo lamang, lagi, lamang po yung biyaya ng Panginoon. Yun po yung dapat nating tignan at magsilbing inspirasyon sa bawat isa po sa atin. Gusto ko pong pag-usapan natin sa araw na ito, the hidden treasures in the storm. Hidden treasures in the storm. Yung totoo po sa buhay.
Ayaw at gusto natin dumarating yung pong bagyo. Whether physical storm or spiritual storm, ang katotohanan, darating at darating yung pong bagyo ng buhay. Yun po yung totoo. Hindi natin po ito kailanman maiiwasan. At kapag ka dumarating yung bagyo, para bagang ang laki-laki na ng problema natin, ang bigat-bigat na, at yung pananampalataya natin ay lumiliit ng lumiliit. Para bagang nakakalimutan natin, during the storms, often, we forget how big, how powerful, how amazing our God is. During the storm, ang nakikita natin, yung bagyo. Okay, so sa araw na ito, gusto ko pong tignan po natin ito at samahan natin yung mga disciples at hanapin natin. Sana makita natin yung pong treasures, yung pong blessing sa mga bagyo ng buhay. At during the storm, wala naman sigurong nag-i-enjoy doon, Brother Gilson. But, unless na maranasan natin yung mga bagyo ng buhay na ito, yung mga treasures na ito, yung mga blessings na ito, ay hindi rin po natin makikita. And so, hawak lang, kapit lang kapatid, kapag ka dumarating yung bagyo. Balikan natin yung ating passage na binasa. So sila po ay inutusan ng Panginoon na mauna, sapagkat ang Panginoon ay umakyat ng bundok para manalangin. So sila po ay sumunod. At sa kanilang pagsunod, tignan niyo po ito, sa kanilang pagsunod sa Panginoon, nakasalubong nila yung pong masamang panahon, yung pong bagyo. They are under the will of God and yet, they face storm. Ano po yung gusto ko pong sabihin dito sa inyo mga minamahal ko mga kapatid? Kahit anong pagsusumikap mo minsan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, yung problema, yung pong bagyo spiritually ay dumarating pa rin. Of course, iba naman yung bagyo na dumating kay Jonah. Si Jonah binagyo kasi siya po ay ayaw sumuway sa kalooban ng Panginoon. But here we see the disciples obeying the commandments of the Lord. They are under the will of God. Yet, sila po ay dumanas ng bagyo ng buhay. And so, huwag natin agad iisipin. Minsan kasi, Brother Gilson, we tend to be judgmental. Nakikita natin yung kapatid natin parang binabagyo. Punong-puno ng unos yung buhay, punong-puno ng problema. Dahil yan sa katigasan ng ulo mo, dahil yan sa di mo pagsunod, dahil yan sa kasalanan, magsisi ka. Para yung mga kaibigan ni Job. And so sana makita natin mga minamahal ko mga kapatid, ibalanse natin na kahit minsan sa pagsunod natin, dumarating pa rin ang bagyo ng buhay. Yung mga disciples, during the fourth watch, tama ba? Anong oras ba yun, Sister Sarah? Yung fourth watch of the night. Napakadilim. Yung fourth watch, atin nyo lamang yan sa apat yung oras. Siguro, hindi natin mo mga 3 o'clock in the morning through 6. So, that's fourth watch. Alam mo na. So, napakadilim. Doon po sa kadiliman na yon, dumating ang Panginoon. Now, dear brothers and sisters, di ba, kapag binabagyo tayo spiritually, napakadilim ng ating pong pananaw. Para bagang nasa tunnel ka, kailan pa kaya yung liwanag? Ang dilim-dilim, hindi mo makita ang kamay ng Panginoon. But let me tell you this, anumang dilim ng panahon, God is in control. Hear me? God is in control. Kahit hindi mo nakikita ang kamay ng Panginoon, kinakailangan mong magtiwala pa rin sa Kanya. Kahit hindi mo nararamdaman ang presensya ng Panginoon, kahit yung nakikita mo puro problema, kinakailangan mong magtiwala pa rin sa Kanya.
Huwag natin kalimutan that God is in control. At this God who is in control, andyan lang siya kahit hindi mo nakikita. Dumarating yung takot kapag ang dilim ng paligid. Tama. Naroon kung palabas noon, are you afraid of the dark? Yung iba naman gusto sa kadiliman. Yakap sa dilim. But you know, seriously, ganun talaga kapag madilim yung buhay natin. Kapag problemado tayo, natatakot tayo. Na-stress tayo. Pinagpapawisan tayo kahit malamig. Naranasan mo na yun, kuya? Kahit malamig umaga, nagigising ka, pinagpapawisan. Hindi ka makatulog. Bakit? Kasi kinabukasan yung pinagkautangan mo, sisigilin ka na. Naalala ko tuloy. Yung husband, I think narinig na to ni Sarah. Yung husband, naiinis yung asawa niyang babae kasi gabing-gabi na, hindi makatulog, Kuya Alvin. Hindi na siya makatulog. Ayaw bang magpatulog? Okay lang sana minsan hindi ka makatulog, magpatulog ka naman. Galaw ng galaw. So na-i-store mo yung asawa niya. Mahal, ano ba? Maghahating gabi na. Ano ba problema mo? Bukas na kasi, mahal. Ano yun? Yung promise ko kay kumpare. Bukas na yun. Yung utang natin 10,000. Bukas. Anong problema? Wala pa Wala pang pera. Ang ginawa ng asawa, kinuha yung cellphone. Tinawagan si kumpare. Kumpare, kumusta? Gabing-gabi na. Mare, anong problema? Alam mo, bukas sana magbabayad kami sa'yo. Alam mo yung utang namin 10,000? Oo nga, bukas na, sabi ni pare. Pero wala pa kaming pambayad, pare. Ganun ba? Okay, Mare, bye. Sabi niya, matulog ka na. Siya naman yung, si kumpare naman yung mamamblema. Anyways, my brothers and sisters, ganun talaga minsan. Kapag may problema tayo, natatakot tayo, nag-aalala tayo, na-stress tayo. Tawagan mo, hindi si kumpare. Tawagan mo ang Panginoon sapagkat alam mong in control ang Panginoon. Andiyan yan. Kahit hindi ko nakikita. Kasi minsan parang hindi ko nararamdaman ng Panginoon. Kahit hindi mo siya ramdam, andyan yan. Lumiliit yung pananampalataya natin, Brother Gilson Yung bata, naalala ko, in-invite ng kanyang friend, birthday. Sa lugar nila, Sarah, makapal yung niyabe that time. So, you know the story. Hindi dito yan, sa labas. So, nung nagpaalam ang anak, nag-alala yung father kung papayagan ba. Kasi makapal yung niyabe, tapos tuloy-tuloy pa sa pagbagsak yung niyabe. Sabi niya, anak, parang alanganin. Sabi niya, but Dad, lahat nandun na. So, despite na hesitant, pinayagan na rin. Malapit lang naman actually, Brother Gilson yung pong bahay ng kaibigan. Subalit kahit malapit dahil sa kapal niyang niyabe, inabot siya siguro mga 30 minutes. Nakarating din. Kumatok doon sa bahay ng kaibigan. Tapos, pagkatok niya, may napansin niya parang may shadow sa likod. Yun pala, sinundan siya ng kanyang ama. Just to ensure na safe yung siyang makarating sa karawan. Can I tell you something? At hindi natin nakikita, nakatanaw sa iyo ang Panginoon. Ang dilim-dilim. Subalit dumating ang Panginoon. And these disciples, pagdating ng Panginoon, were fighting for their lives, di ba? Malulunod na siguro sila sa lakas ng hagupit ng bagyo. They were against the wind sa pagdating po ng Panginoon. Dahil ganun yung nararamdaman natin minsan.
At gusto nating pangunahan ng Panginoon minsan sa buhay natin kapag yung problema natin matagal masolve. Battle of me. Parang gusto mong agawin sa Panginoon yung yung control, yung manibela ba ng buhay. Ayan mo ang Panginoon. Siya pa rin yung in charge kahit nasa disaster ka. At kung titignan po natin yung buhay natin, even yung mga buhay ng heroes of the Bible, diba? Even during their scariest moment, binabagyo, inuuno sila ng buhay, mamamatay na sila, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. You remember Noah? Niligtas siya ng Panginoon. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Diba? Mamamatay na sila, itinapon sila sa unuhang hapon. Subalit hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Even the disciples, nung sila po'y binabagyo, malulunod na siguro sila, subalit dumating on time ang Panginoon. Sa buhay natin, minsan, kailangan lang natin magtiwala at maghintay sa tamang panahon ng Panginoon. Hindi ka naman talaga papabayaan ng Panginoon at hindi ka naman talaga iiwanan ng Panginoon. Kung pakiramdam mo ang laki-laki ng bagyo ng buhay mo, sasabihin ko sa iyo, mas malaki ang Panginoon. Sabihin na natin, God is bigger. God is bigger. Declare that. Kung nabibigatan ka na sa problema, mas malaki pa, mas may magagawa ang Panginoon ko. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako pababayaan ng Panginoon ko. Mahal na mahal ako ng Panginoon ko. Remind yourself, my dear brothers and sisters, because often you forget that we have a God who is able and powerful, and we have a God who is in control, na hindi po magkukulang at hindi po magpapabaya sa bawat isa po sa nagtitiwala sa Kanya. Mas malaki pa ba, Brother Mike, ang Diyos sa problema ko sa aking love? Mas malaki pa ang Panginoon. Mas malaki pa ba, Brother Mike, ang Panginoon sa financial problem ko? Mas malaki pa ang Panginoon. Sa family problem ko? Yes. Sa marital problem ko? Yes. Whatever your problem is, your trouble or your storm is, God is bigger. Hallelujah. God is bigger. Remind yourself all the time. Alam niyo po, yung bagyong ito, ginagamit to ng Panginoon para i-reveal yung kanyang sarili sa atin. Paano natin malalaman ng Panginoon talaga namang nagpapagaling kung hindi naman tayo nagkasakit? O naglulutas ng problema kung wala ka namang problema? O paano mo masasabi yung Panginoon ay mabuti? Dahil naranasan mo yung pagkakatiyan. Storms ay ginagamit ng Panginoon to reveal Himself sa bawat isa po sa atin. Mas makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon during the storm. And I think that is a treasure. That is a blessing. Yung storm. Bakit? Hindi talaga masusubok yung pananampalataya mo kapag walang unos o bagyo ng buhay. Sabi nga po nila, a faith that is not tested is a faith that cannot be trusted. Baka naman yung faith mo kung sa blessing lang. Baka naman tapat ka lang sa Panginoon kapag kaayahay lang yung buhay. Paano pag may problema? Ganun yun, kahit sa relasyon natin sa buhay. Diba? Dumarating yung pagsubok. Kaya Sarah, huwag ka malulungkot kung may sinusubok yung relasyon mo. Sa future pa pala yan. Normal lang po yun. Kasi bahagi yun para mas strengthen yung ating pong faith sa Panginoon. Paano ba naranasan ng mga disciple ng Panginoon ay
o pwedeng i-calm yung storm? Kung wala naman talaga sila doon sa gitna ng laot at binabagyo, wala silang testimony, correct? Hey, friends, brothers, sisters, yung storm ng buhay natin, nire-remind tayo na meron tayong Diyos na matatawagan kung tayo po ay may problema. So okay, andun na sila Kuya Jelson sa gitna, ang dilim-dilim, wala silang makita, pero ramdam nila yung malakas na bagyo. At dumating ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Laksan nyo ang inyong loob at huwag kayong matakot. You know, when Jesus comes in the midst of storm, yung mensahe niya, unang-una, kapayapaan. Peace! Yan yung gusto natin eh. Sino ba dito yung gusto na magulo lagi yung buhay? Magulo lagi yung isipan, magulo lagi yung puso? Wala. At kung nais mo ng kapayapaan, ang Panginoon ang magdadala. Laksan ninyo ang inyong loob. At sinasabi ito ngayon sa inong Panginoon. Baka nanghihina yung kalooban mo, yung damdamin mo. The Lord is telling you right now, be of good cheer. Laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. Ang sabi pa ng Panginoon, ako nga. Alam mo, Brother Jason, minsan kapag gulong-gulo yung isip mo, yung puso mo, yung kalooban mo, but when Jesus comes, when you pray, iba napupuno ng kapayapaang hindi mo natin. Naranasan niyo na ba yun? Gulong-gulo yung isip nyo, ang bigat-bigat na nararamdaman mo, then you pray, and you feel the presence of the Lord, and the Lord is, andyan lamang nararamdaman mo, at kung napupuno ka ng kapayapaan. Yun yung sabi ng Bible, yung kapayapaan beyond our understanding. Diba? Ano yung sabi ni Pablo? Be careful for nothing, but in prayer and in supplication, let your request be known unto God, and the God of peace, or the peace of God, that passeth understanding, shall be upon you. Hindi ko po alam kung anong bagyong meron ka ngayon, or anong bagyong parating sa'yo. But remember this, o pwede kang payapain ng Panginoon kahit sa gitna ng bagyo. Yan po yung mga kailangan natin eh. Ang gulo. Ang gulo ng mundo. Napakagulo ng diba yung dala ng pandemic? Bumabagsak yung ekonomiya ng bansa. Although talaga naman medyo pinagpala yung mga nasa essential goods kasi parang tuloy-tuloy lang yung negosyo, but maraming negosyante yung pong apektado, maraming negosyante yung pong naapektuhan, at kami apektado rin. Alam lang naman diba? But yung kapayapaan ibinibigay ng Panginoon kahit sa gitna man ng bagyo o unos, ay mananatili as long na kasama natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako nga. Dahil siya nga. Sino ba ito nagsasabi? Ako nga. Sino to? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Diba? He is the great I am. He is the mighty God, the powerful God. He is the creator of the universe. He is the God Almighty. So ano yung dating ng katotohanan ito sa atin? Kapag kayong pinakamalakas na asa sa iyo, makapangyarihan na kasama mo, ano pa ba yung ikinakatakot mo ngayon? Ano pa ba yung katatakutan nating bagyo or unos ng buhay? Friends, dear brothers and sisters, yung bagyong ito unang-una
ay ginagamit ng Panginoon to reveal Himself to us. To reveal Himself kung ano pa yung magagawa niya, kung anong klaseng Diyos siya sa buhay natin. Diba? Hindi natin din mararanasan kung walang trials, walang pagsubok sa buhay. And friends, yung pong bagyong ito, sa maraming pagkakataon, ay nagdadala sa atin palapit sa Panginoon. Kasi minsan kapag puro pagpapala, Brother Jensen, nakakalimot tayo. Nalilipang tayo masyado. Hindi na tayo makapagsumamok sa Panginoon. Yung kalooban natin, yung puso natin, unti-unti nang nanlalamig at nagiging mainit sa saya sa mundo. Subalit kapag binabagyo ka, nare-remind ka, saglit lang. Hindi pala ako taga rito, Sister Sarah. Taga saan ka ba? Taga saan ka? Huwag kang sumayaw, please. Taga saan ka? Taga langit. Hallelujah. Mga dual citizen kaya itong mga anak ng Panginoon. Hindi lang taga rito. Taga langit. Nalilimutan natin yun minsan eh. Taga-asa ka. Taga saan ka? Parang may gustong sumayaw Brother Junjun. Taga saan ka? O taga saan ka pa? Nakakalimutan mo minsan kaya nagpapadala ang Panginoon ng bagyo to remind us na tayo po ay mga pilgrims lamang dito, mga strangers, mga manlalakbay. Hindi po ito yung permanente nating tahanan. Ang dapat nating nililook forward ang tahanan natin kasama ang Panginoon. And that is a treasure to be reminded. Kasi baka makalimot ka at yung puso mo talaga namang mapunta na sa mundo. It's a treasure. And another treasure na gusto ko na makita natin kapag dumaranas tayo ng bagyo. At the end of it, magkakaroon tayo ng panibagong patotoo. Hello! Ano yung ipapatotoo mo? Ipapatotoo mo na ang Panginoon ay nagligtas sa iyo during the time na binabagyo ang buhay mo. Diba? Ipatotoo mo kasi naranasan mo mismo sa sarili mo. Katulad ni Pedro. Kahit malulunod na siya, Brother Jelson, at least, masasabi niya pa rin, nakapaglakad ako sa tubig kasama ang Panginoon. Kasi tagkaman Makayang gawin pala ito ng Panginoon. Kaso lang, instead na manatili yung paningin niya sa Panginoon, nakita niya yung malaking alon, nakalimutan niya. Nag-shrink yung kanyang pananampalataya at siya po ay nagsimulang malunod. Sabalit, tumawag pa rin siya sa Panginoon. At sa kanyang pagtawag, iniligtas pa rin po siya. My brothers and sisters, yung bagyo ng buhay ay marami pong treasure kapag atin lamang titignan yung pong benepisyo o yung mga blessing na dala nito sa ating pong mga buhay. Let me just end with this a short illustration. Isa pong bata ay naglalaro ng kanyang laroang bangka doon sa river. So, habang lumalangoy-langoy or yung kanyang bangka, Kuya Alvin, maya-maya pumagit na. At mawawala na sa kanya. May doon na ang mama. Sabi niya, Kuya, tulungan mo naman ako. Lumalayo na yung bangka ko. Kinuha ng mama, ganito. Kumuha siya ng mga malalaking bato. Sabi niya, tulungan mo po ako kung sira. Ang ginawa naman, binato. Hindi tinamaan. Of course, bumato siya doon sa sa gitna para yung kung alon ay bumalik
pakilit. Sa pagbato niya, siyempre, pinupush ng impact ng tubig pabalik hanggang sa makuha po niya ang kanyang larating pagbato. And I think that is very true sa atin po. Minsan, kapag tayo ay nakakalimot at lumalayo sa Panginoon. Alala ko yung kung awitin, parang po nga po ito, Footprints in the Sand. I couldn't remember exactly the verses, but parang ganito. Ang sabi po doon ng nagnanarrate ay, sa kanyang paglalakbay ay may dalawang footprints. Doon sa, sa sand. Footprints. Kapag ka lumakad ka sa sand, diba parang may nakikita kang footprints. Dalawa. Isa sa kanya at isa sa kanyang Panginoon. So sa kanyang paglalakbay, dalawang footprints yung kanyang nakikita. Subalit, nagtaka siya during the darkest moments of his or her life. Napansin niya, isang footprint na lang yung kanyang nakikita. So, nagtaka siya. Sabi niya, Panginoon, bakit? Bakit during those times pa? Ang dilim-dilim. Mag-isa na lang. Pinabayaan mo ba ako? Ang sagot sa kanya, during those times, yun yung mga panahon na kinikerry kita kaya isang footprint sa mga nakikita mo. Friends, brothers and sisters, let me assure you, anumang dilim ng buhay natin, andyan ang Panginoon. Hindi ka papapayaan. At hindi mo siya nararamdaman. Na kailangan mo lamang magtiwala sa Kanya. Kasi nakikita niya, nalalaman niya ang iyong sitwasyon. At siya, na nakikita sa sitwasyon mo, ay hindi magpapabaya sapagkat mahal na mahal ka niya. Aalagarin ka niya. Aarugain ka niya. Poprotektahan ka niya. Ikikarry ka niya hanggang sa ang paglalakbay na ito ay marating mo ang piling ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo as we ponder the message of the Lord. Tayo po umawit. Isa pong